kagandahan. My name is Venus, just like a planet! At eto na nga mga kaplaneta, naisip ko lang, last month, binigyan ako ni Papa ng mga tali para magbigte. Masyado na daw kasi akong pasaway, o diba? Ang galing! Napakataba ng utak! Hindi, charot lang. Binigyan niya tong mga tali sa akin para, gumawa ng kortina. Ayan, galing po ito sa hindi ko alam. Basta binigay niya lang to sa akin. Tapos, pag napaghiwalay-hiwalay mo na nga siya, magiging ganito siya. Maltik yan, syempre. At, ayun nga, naisip ko lang, wala naman akong ginagawa. So, why not? Hindi ko to gawin. Pero inisip ko din, wala namang paglalagyan sa bahay namin kasi ginagawa nga ito, guys. So, hindi magandang mag-decorate pa sa ngayon kasi hindi pa siya finished talaga. Hindi pa siya napapalitadahan. Ganun. So, eto na nga, guys. Ang gagawin lang natin is, etong tali, ipapasok lang natin tong, beads, ganun. O, kayo mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ipapasok niya lang siya dahan-dahan dun sa butas. Ayan. So, for sure, pasok na pasok yan, guys. Yan. Diba, pak? Ganun. Ganyan yung magiging, ba't ka ba nakabaloktot? Umi-straight ka, ti. Ayan. Ganyan. Baloktot talaga siya. Sure. Ayan, ipapasok lang natin siya and tuloy-tuloy lang natin sa iba pang mga beads. So, much better if magkakakulay sila para, basta gusto ko lang magkakakulay. Kasi meron doon black, eto brown. Iniisip ko na lang, yung mga brown nasa isang tali, tapos yung mga black nasa isang tali din. Para if ever man na gusto ko doon sa side na yon is kulay brown, tapos dito sa side na to kulay black. Yung pinagagawa ko. Basta yun, gusto ko lang gawin to kahit wala akong paglalagyan, bahala na. May magawa lang ako for today's video. So yun guys, kapag naggagawa kayo ng mga gatong kutina na ilalagay pa sa tali tapos may beads, syempre, wag niyo kakalimutan itali yung pinakadulo para yun yung magsisilbing lock niya. Parang yung itatali niyo lang siya ng pagganyan. Hindi ko na makuha doon kasi nasa baba. Sobrang haba niya kasi guys. Itatali niyo lang ng ganyan. Siguro okay na yan. Basta yung malak lang siya, yung hindi na siya lalabas sa kabilang dulo, ganun. Kasi ano lang naman siya, baka dumire-diretso. Basta nagigets niyo na yun as Filipino mindset, alam niyo na yan. Hindi na kailangang i-instruct pa yan sa inyo, syempre. Tapos, ayun, ang ganda rin ng mga gantong kutina, no, nakakatuwa. Kasi, syempre, yung mga, halimbawa niyan, katulad ko, wala akong ginagawa sa bahay, may mapaglilibangan ako. Hindi ako maboboring, ganyan, kahit naboboring na ako. Kaya haggard na nga ang person. Kahit nasa bahay lang, nakaka-haggard din kapag walang pera. Akala ko, pag nag-resign ako, wala na akong iisipin, na mga problema, ganun. Pero, baliktad ang nangyari. Mas mahirap walang pera, guys. Kaya kung ako sa inyo, kung may work kayo, at okay naman, huwag niyong iwan. Huwag niyong iwan, guys. Naghuhugot-hugot ang person. Hindi naman ako nagsisisi na umalis ako sa work ko. Siguro hindi pa lang para sa akin yung panahon para mag-work ng mga gantong month. Ganyan. Marami rin kasi akong iniisip na bukod sa bills na alam kong mahihirapan na ako magbayad ng kuryente, tubig, ganyan, internet pa. Tapos yung motor po, bala na ang buhay. Tapos ayun, naisip ko lang din na okay lang yan. Ano naman ako, mapamaraan naman ako, mga guys. Hindi ako napapakali ng walang pera. Hindi pwede sa akin ang walang pera. Hindi ako alipin ng pera. It's just so happen na, yun na talaga parang, doon ang ikat yung mundo ng mga tao, yung ganun. I mean, syempre, kukuha ka ng pagkain, di ba? Kailangan ng pera. Kukuha ka ng gamit sa bahay, sa kusina, sa kwarto. Kailangan ng pera. Ano pa ba? Magta-travel ka. You need money pa rin. Di ba? Lahat ng bagay ngayon, kailangan na ng pera. Kaya, hindi ako totally alipin ng pera. Kailangan lang talagang kumita para may pambayad sa mga bayarin, ganyan. Di ba? Ibang bayarin yung iniisip nyo, mga Diba yun? Gusto, sobrang daming bayarin. Gusto mo na maging bayaran. So, ayun guys, going back. Ito na nga ang aking mga nagawa. Ang haba niya. Yan, charan. Ang haba niya. Ayan siya. Ganun ko na haba. Yan siya. Pag pinagsama-sama to, magiging kortina na yan, syempre. So, ayun, kailangan pa natin magtiyaga na maipon. Diyos me, yung dami pa pala na ito. Hindi pa ako nakakabuo ng isa, parang, ayoko na, wala akong tiyaga sa ganito. Parang talaga ako magawa Ay, nako, buhay ng planeta. Charot. And, ayun na nga, ingin naman ng ibon na to. By the way, yung ibon na yan, binigay rin yan ni Papa dito sa bahay. Nahuli niya yan dun sa, sa ilog Marikina River. At dinala niya dito kasi wala namang mag-aalaga doon. Ang dami niya nang alagain doon. Meron siyang baboy, meron siyang manok, aso, pusa, may bibi pa, ganun.
Ang dami niyang inalagaan, pero yun, sa kanya walang bebeng nag-aalaga. Char! Kawawa naman yung papa ko. Hindi, basta, hirap mag-talk. Ito na nga guys, going back. Kanina pa ako nag-going back no? Ay, nag-ano yung buhok ko. Wait nga lang. So, ayun nga guys, for today's video ay hindi ako nag-conditioner. Dahil, napansin ko lang, pag nag-conditioner ako, sobrang lambot ng buhok ko. Nag-dry nga siya dahil sa bleach, ganyan. Kaya, pag kino-conditioner ko, parang sobrang smooth niya na tipong sumasabay siya sa hangin. So, pag sumasabay siya sa hangin, nagaganyan-ganyan yung buhok ko, yung nagagan-ganon. Unlike ngayon na hindi ako nag-conditioner, shampoo lang yan, Sunsilk Green. Sunsilk Green para mabilis sumaba yung itim. Kasi bala ko na siyang ipaayos, ganyan. Siguro papariban ko na lang or ibabalik ko yung dati kong buhok. At by the way, ito nga palang damit ko na to is kay Andeng to. Sinuot ko na din. Peace tayo. And ayun nga, bago ko makalimutan, sa mga gustong magpaayos ng buhok dyan, don't forget na pag gusto nyo magpa-bleach, kailangan hindi kayo nagpa-black hair before. Yung nagkulay talaga, dapat natural hair siya. Kasi ayun nga, nasabi naman sa akin ang magkukulay nito sa akin, yung gagawa, na kapag daw dati akong nagkulay ng black and biglang binleach, may tendency talaga na magdadry siya. Which is, alam ko talaga in the first place kasi sinabi niya nga sa akin. So, I'm totally aware of everything before we proceed sa ganitong pagkulay-kulay or pag-bleach ng buhok ko. So, ayun yung maganda guys, sa pag may pagkakatiwalaan kayong humawak ng buhok nyo or ng face nyo especially, kailangan sinasabi nila sa inyo muna kung ano yung mga pwedeng mangyari na or yung mga magiging effect nung gagawin yung procedure para din syempre ma-set yung expectation nyo na ay ganito pala yung mangyayari. So makakapag-decide ka pa kung ipupush mo or hindi, kasi okay lang naman yun sa kanila kung ipupush mo or hindi. Sa akin lang is wala lang, gusto ko lang ng new look kaya pinresid ko kahit alam kong gano'n na yung mangyayari, magdadry nga daw siya. Tapos ayun, so it's all up to me, ako yung nag-decide na ipush to guys. So ayun, walang ibang dapat gawin kundi ayusin na lang yung hair next time. At doon pa rin ako magpapagawa. Yun, hindi ako magpapagawa sa iba. Ewan ko, parang iba kasi pag pinagkakatiwalaan mo na yung tao eh. Ayun, pati sa dati, if maaalala nyo guys, sa mga picture ko, meron din akong, ano ba yun, tawag doon? Yung extension, eyelash extension. Yun nakakatuwa. Kasi nagpagawa ako nun sa kanya. Kaibigan ko siya. Pag gusto nyo, pwede nyo akong i-chat para ma-refer ko kayo sa kanya. Tapos ayun, ang tagal, ay, bakla, nalaglag, sorry. Ayun, ang tagal, as in yung eyelash extension, tumagal siya ng parang 2 or 3 months. Nagulat din ako kasi ang alam ko sa ganung mga eyelash extension, tumatagal lang siya ng at least 2 weeks or 1 month, sabihin na natin 1.5 month para sa iba din na ganun yung experience. Pero sa akin, dahil nagulat ako, umabot siya ng 3 months, nakakapit pa rin. Tapos sabi ko lang, legit naman nito. Kaya, kung ako sa inyo guys, kung gusto niyo magpa-eyelash extension, dun kayo sa sa magaling talaga. Tsaka, ayun, ang alam ko kasi na-train din siya. So, certified, siya. Hindi ko alam yung tawag sa kanila, pero, eyelash tech. Basta ganun, certified siya na nag-eyelash. So, PM me guys, if ever gusto nyo magpagawa sa kanya. Nag-endorse pa nga. Yun lang. Ang dami ko lang nagagawa, guys. I mean, ang dami ko na palang napapasok nagagawa. Isang tali pa lang to, pero ilang minuto na nagugugol ko. Puro kasi ako dada. Yan, oh. Parang siyang ahas. Ba't ganun? Parang siyang ahas, katulad mo. Char! So, ayun guys, malapit ko na siya matapos. Ito na lang yung kailangan kong lagyan. Diba? Medyo okay. Ay, meron pa pala. Ay, hindi ko lang pala nababa. So, ito pa pala. Ito pa yung kailangan ko lagyan ng mga beads. Yun, medyo nakaka-relax din to. Tsaka, kaya rin ako nagbe-video ng ganito. Kasi guys, mga kaplaneta, ang chika is, hindi ako, sanay na walang kinakausap. Sobrang daldal ko, as in, sobrang. Sobrang daldal ko, guys. For me, extrovert ako. Ayun, kaya din siguro nung nag-work from home ako, parang nahirapan ako ganyan. Parang wala kasing kinakausap na nakaka-face to face talaga. Though may kinakausap ako over the phone kasi yun yung trabaho ko. Pero yung talagang yung makakausap ko na makikita ko yung muka, yung hindi video ko yung basta yung makikita ko talaga yung muka. Yun, di wala kasing ganun. Kaya minsan nagpupunta ako sa office para kahit pa paano may nakakasalamuha ko yung mga co-work ko, ganyan. Tsaka pag may mga bago, makakausap ko rin. Kasi sobrang friendly akong personification. Hindi ko pa alam kung tao ako, charot. Kala ko alien ako eh. Ba't ganun yung tao ko? Parang parang balo dito. Imaginein mo, ako lang mag-isa dito sa bahay. Tapos ganito yung mga pinagsasabi ko, di ba? Paano na lang kung, napaisip ako bigla, paano kaya kung sobrang lakas ng boses ko tapos naririnig pala ako dun sa kabilang bahay, no? Tapos isipin nila, ano nangyayari kay Venus? Na ano ba yun? Ay, nega, ayoko niyan. Ayun, going back, malapit na ako matapos. Feeling ko malapit na ako matapos, kaka-feeling ko nakaka-feeling. Tapos naisip ko rin guys, balik ka sa habang kinakalkal ko to, itong mga beads na to, habang kumukuha ako, napansin ko, mayroong set na siya na parang bracelet. Ayan, ewan ko siguro may batang may-ari nito.
goma siya, tapos ginawa niyang bracelet. O, di ba? Ang cute. Tapos naisip ko, since mahaba naman to, tsaka ang dami naman niya, siguro pwede akong gumupit na pwede kong gawing kwintas, pwede kong gawing bracelet. O, di ba? Ang taba ng utak mo. Charot. Parang ganun lang, natuwang-tuwa na ako, di ba? Ganyan ako, guys. Sobrang mabilis ako maka-appreciate ng mga bagay-bagay na nagagawa ko. Kapag may sakit, meron pa pala. Meron pa siya. O, di ba? Ganyan ako. Na-appreciate ko yung mga bagay na maliit man o malaki. Na-appreciate ko yun, guys. Sobra-sobra. Kaya dapat, ganun din kayo as a human, lalo na kapag may mga taong nag-e-effort to help you out, guys. Dapat ma-appreciate nyo sila. May tulungan o wala, yung dun pa lang sa nag-effort sila na tulungan kang masolusyonan yung isang bagay, mga payo, yan, yung mga nagpapayo sa inyo, kung anong mga pwedeng gawin sa buhay, ganyan-ganyan, yung mga tumutulong sa inyo sa pag-iisip, ano pa ba, sa financial, sa emotional, yan, tsaka yung mga gusto rin, yung mga taong naghihikayat sa inyo, uy, magpaano tayo, mag-gym tayo, yung nagpapaano ng mga physical naman, ganyan. Tapos, ito rin, yung mga pastors, ganyan, na nag-share ng wisdom, mga knowledge and wisdom, ganyan. Dapat na-appreciate natin sila, guys. Kasi sila yung mga taong dahilan kung bakit masaya ang buhay. Char! Yan! Kasi kung hindi ka marunong mag-appreciate, tapos halimbawa lang, hindi ka marunong mag-appreciate ng mga bagay-bagay or ng mga nangyayari sa paligid mo, edi wala na, finish na. Lagi ka na lang may inggit sa puso mo. May hugot. Sino ka dyan? Ayun na nga, guys. Feeling ko, ang haba na ng video ko, no? Nababahinga ko, wait lang. Uy, ang dami may sipon ngayon. Napapansin nyo? Kahit ako may sipon ako ngayon, Sumingat din. Hindi, barado talaga. Sorry. Ayun, yung mga notes ng mga FB friends ko. Sipon, lagnat, ubo. Yung iba naman nagsasend sa mga GC na ganito, may sakit, nasa hospital, ganyan. Sana gumaling na. Hindi pala sana. In Jesus name, gagaling kayo, guys. Gagaling yung mga family nyo na nasa hospital ngayon or may mga sipon. Hindi, ayoko siyang totally sabihing sakit. Pero, yun. Sa may mga sipon, ubo, ano pa ba? Any kind of not feeling well sa buhay, alam kong gagaling din kayo. May tamang oras, tamang panahon para sa mga bagay na ganyan. So yun lang, guys, thank you for watching. Pakita ko lang din sa inyo yung mga nagawa ko ng beads. Nalalaglag siya kasi hindi ko pa nga siya napupuno. So yan, every video ko na lang siguro gagawin ko siya, or kahit off cam gagawin ko siya para makompleto ko siya. Ayan, sobrang haba na niya. Yun lang, thank you sa pag-watch. Thank you sa panonood. Once again, bago ko makalimutan, this is Venus Just Like a Planet. Bye-bye!